Mga tropa, eto na naman tayo. Ang pambansang bayani natin na si Jose Rizal ay hindi nasiyahan sa kanyang unang paglalakbay sa Europa. Kaya bumalik siya para sa ikalawang round. Pero hindi lang ito basta lakwatsa. Sa ikalawang paglalakbay na ito, dala-dala niya ang mas matinding determinasyon, mas marami pang plano, at syempre, ang kanyang trademark na astig na utak. Bago natin simulan ang biyahe ni Rizal, sagutin muna natin ang tanong. Bakit nga ba siya pinatapon palabas ng Pilipinas? Simple lang. Nakasulat siya ng 2 librong nakakayanig ng sistema, No Limitangere at El Filibusterismo. Kumbaga, sa panahon ngayon, para siyang whistleblower na naglabas ng expose laban sa gobyerno. Ang mga Kastila, galit na galit. Ang mga praile naman, naninikip ang dibdib sa inis. At ayun na nga, napilitang lumikas si Rizal para makaiwas sa tiyak na kapahamakan. February 3, 1888. Sumakay si Rizal sa barkong Zafiro papuntang Hong Kong. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya. Baka dahil sa stress o baka dahil sa seasickness. Hindi natin sigurado. Dumaan ang barko sa amoy. Xiamen, China ngayon. Pero hindi na siya bumaba. Bakit? Madumi ang lungsod, sabi niya. Pagdating niya sa Hong Kong noong February 8, namangha siya sa kalinisan ng lungsod. Bakit hindi kaya ganito sa atin? Isip-isip niya. Nag-check-in siya sa Victoria Hotel at agad siyang sinalubong ng ilang kababayan Filchi o Filipino-Chinese tulad nina Jose Maria Basa, Balbino Mauricio at Manuel Iriarte. Pero napansin niya, marami sa mga Pilipino roon ay mahirap at takot ipakita ang kanilang totoong damdamin. Colonial trauma is real. Sakto pa namang Chinese New Year pagdating niya. Non-stop ang paputok. Parang piyesta araw-araw. Pero imbes na ma-excite, iritang-irita si Rizal. Sobrang ingay! Reklamo niya. Medyo killjoy siya rito. Pero gets naman natin. Siguro, gusto niya lang ng tahimik na buhay. Para maiba naman ang tanawin, dumayo siya sa Macau kasama si Basa. Sumakay sila sa ferry steamer na tinatawag na Qiuqiang. Astig ng pangalan, no? Pero ang unang impresyon ni Rizal, maliit, madilim, at parang hindi masaya. Medyo disappointed siya kasi parang puro lumang barko at luma ring vibes ang Macau. Nagstay sila sa bahay ng isang Pinoy na si Don Juan Francisco Licaros. At syempre, dahil history buff na si Rizal, inikot niya ang buong lungsod. Simbahan, mga hardin, mga lumang kalsada. Bumisita rin siya sa Grotto of Camus, ang tambayan ng isang Portuguese na makata. Parang Rizal din, pero version nila. Pagbalik niya sa Hong Kong, 2 linggo lang siya bago uling bumiyahe. Ngayong destinasyon, Japan. Sumakay siya sa Oceanic at pagdating niya sa Yokohama noong Pebrero 28, nawindang siya. Sobrang mahal ng cost of living. Mas mahal pa raw sa Paris. Oo, Rizal. Dati pa lang may inflation na. Si Jose Rizal ay binisita ni Juan Perez Caballero, kalihim ng legasyong Espanyol, na sumusubaybay sa bawat galaw niya mula Maynila papuntang Hapon. Ang bawat hakbang ni Rizal ay minamasdan ng mga otoridad ng Espanya. Isang paalala ng mga pagsubok na hinaharap ng bayan at ng mga kolonyal na puwersa. Pero may isang problema. Hindi marunong maghapon si Rizal. Pero dahil big brain time siya, ilang araw lang,
Marunong na agad siyang makipag-usap. Pero ang pinaka-highlight ng stay niya sa Japan, Osei-san. Isang magandang dalaga, anak ng samurai, matalino, naging personal tour guide niya. Naglakwatsa sila sa mga templo, museo, at sinehan. Pwede na sanang mag-settle si Rizal sa Japan. Pero hindi. May mas malaki pa siyang misyon. Noong April 13, 1888, iniwan niya si Osei-san para tumulak patungong Amerika. So ganito, April 13, 1888, sumakay si Rizal sa Belgium, isang English steamer na papuntang Estados Unidos. Hindi siya mag-isa, syempre. Habang nasa barko, nakilala niya si Teko Sushiro, isang pasaherong hindi mo rin akalaing maging kaibigan niya. Pero April 28, 1888, nung dumating na sila sa San Francisco, nagka-problema. Kasi, di ba, cholera epidemic na kumakalat at walang pasaway. Kaya, wala silang ibang choice kung hindi maghintay. Lahat ng pasahero ng Belgium hindi pinayagang mag-disembark. Dahil sa epidemic na yon, quarantined ang buong barko. So, self-isolation time, hindi nagtagal, life goes on. Nasa San Francisco na si Rizal at syempre, mula May 4 hanggang May 6 noong 1888, nag-check-in siya sa Palace Hotel. Nag-stay siya ng 2 araw. But that was enough to enjoy the sights and experience life sa isang bagong lugar. Sumakay siya sa tren at sa loob ng 1 linggo, nilibot niya ang buong Amerika. Reno, Utah, Denver, Nebraska, Chicago, Canada, at New York. Pati Statue of Liberty na daanan niya. Sa huli, sumakay siya sa City of Rome papuntang Liverpool, England. Dito nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Pero ibang kwento na yan. Rizal Impression of America. Maganda ang unang impression ni Rizal sa Amerika. Napansin niya masipag at masikap ang mga Amerikano. Maganda ang paligid, mataas ang antas ng pamumuhay, at maraming oportunidad para sa mahihirap lalo na sa imigrante. Subalit, may mga negatibong obserbasyon din siya. Nakita niya ang matinding diskriminasyon sa lahi. Ang kalayaan at demokrasiya ay nasa salita lamang at hindi sinasabuhay. Napansin niya ang Amerikano ay isang bayan ng kalayaan, ngunit para lamang ito sa mga puti or white Americans. Noong May 25, 1888, nagtungo si Rizal sa London at tumira sa bahay ni Dr. Antonio Maria Regidor, isang Pilipinong abogado na ipinatapong noong 1872. Kalaunan, lumipat siya sa bahay ng pamilyang Becket. Nakipagkaibigan siya sa panganay na anak na si Gertrude Becket o Getty, at madalas silang maglaro ng cricket at mag-boxing kasama ang anak ni Dr. Ross. Madalas siyang pumunta sa museo upang pag-aralan at sumulat ng kanyang anotasyon sa aklat ni Morga na Sucesos de las Islas Pilipinas. Habang nasa London, nakatanggap si Rizal ng masamang balita. Alin sa mga masamang balita ay pag-uusig sa mga Pilipinong lumagda sa petisyon para sa pagpapatalsik ng mga praile sa Pilipinas. Ang dahilan ng pagmamalupit ng Pilipinong lumagda sa petisyon para sa pagpapatalsik ng mga praile sa Pilipinas ay dahil pinagtatanggol ng mga praile ang kanilang pribilehiyo at kapangyarihan. Pangalawa, pagtuligsan kay Rizal ng mga Espanyol tulad nila Senator Salamanca, Wenceslao Retana at Pablo Pesed. Ang dahilan kung bakit tinutuligsa si Rizal ng mga Espanyol tulad ng mga nabanggit kanina na pangalan, dahil
ay kritikal ang mga pag-atake ni Rizal sa Espanyol sa Pilipinas. Paniniwala ng mga Espanyol na si Rizal ay isang revolusyonaryo. Pangatlo, pag-uusig sa kanyang pamilya at iba pang magsasaka sa Calamba dahil sa kanilang laban para sa reforma ng lupa. Pinagmamalupitan ng pamilya ni Rizal at iba pang magsasaka sa Calamba dahil ang kanilang paglaban sa pang-abuso ng mga praile at ng kanilang pagsusulong ng reforma sa lupa. Pang-apat, pagpapatapon kay Manuel T. Higaldo, asawa ng kanyang kapatid na si Saturnina sa buhol ng walang paglilitis. Pinapatapon si Manuel T. Higaldo sa buhol ng walang paglilitis dahil sa paghihiganti ng mga praile at ang pamahalang Espanyol laban sa pamilya ni Rizal. Si Higaldo bilang isang bayaw ni Rizal ay napagbintangan na sumusuporta sa mga reformista at lumalaban sa pag-abuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. At ang panghuli ay pagkakulong ng kaibigan niya na si Laureano Biado dahil sa pagkakaroon ng kopya ng Noli Me Tangere. Pinakulong si Laureano Biado dahil sa pagkakaroon ng kopya ng nobelang Noli Me Tangere na itinuturing ng mapanganib sa pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas. Noong September 1888, nagtungo si Rizal sa Paris upang maghanap ng karagdagang material sa Bibliothèque Nationale. Doon, tinanggap siya ng pintor na si Juan Luna at ang asawang nito si Paz Padro de Tavera. Noong Pasko at Bagong Taon, bumalik siya sa London at pinagdiwang ito kasama pamilyang Becket. Nagpadala rin siya ng mga regalo sa kanyang mga kaibigan. Kabilang na dito ang Bust of Emperor Augustus para kay Beaumetrit. Ang Association La Solidaridad ay tinatag noong December 31, 1888 upang ipagpatuloy ang pakikibaka ng mga Pilipino para sa reforma sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Ang layunin nito ay pagsamahin ng mga Pilipinong intelektuwal sa ibang bansa, lalo na sa Espanya at Europa, upang isulong ang pagbabago sa Pilipinas. Ang mga opisyal nito ay si Gallicano, si Graciano, si Manuel Santa Maria, Mariano, at si Jose Maria. Naitatag din ng pahayag La Solidaridad sa Barcelona noong February 15, 1889 na naging opisyal na tagapagtaguyod ng kilusang propaganda. Noong March 1989, itinatag ni Rizal ang Kidlat Club, isang samahan ng kabataang Pilipino sa Paris upang mapagsaman silang maglibang sa panahon ng Paris Universal Exposition. Plano rin niyang itatag ang International Association of Filipinologists noong August 1889 upang pag-aralan ang kasaysayan at agham ng Pilipinas. Ngunit hindi ito natuloy dahil hindi ito pinayagan ng gobyernong Pranses. Isa pang lihim na samahan ng kanyang itinayo ay ang Redemption de los Malayos, na may layuning isulong ang kalayahan at kaunlaran ng mga Malay. Kabilang sa mga kasapi nito ay si Gregorio, Jose Maria Basa, Julio Duterte, Marcelo H. de Pilar, si Mario Pounds, si Baldomero Roas at si Padre Jose Maria Chonco. On June 20, 1890, nagsulat dito ng letter si Rizal para kay Marcelo H. del Pilar para magsilbing lawyer ng kanilang pamilya ng pamilya ni Rizal sa Supreme Court sa Spain. Natalo dito ang pamilya ni Rizal laban sa mga Dominikano sa Manila sa kaso nila doon sa Spain. Ang pamilya ni Rizal ay nahaharap sa isang illegal na pag-urong sa Maynila ay naghangad ang pamilya ni Rizal na iapila ang kaso sa korte doon sa Espanya. And upang kumatawan sa kanila ang apila na ito, sumulat si Rizal sa kanyang kaibigan na si Marcelo H. del Pilar na
humiling ng kanyang mga serbisyong apela si Del Pilar. Isang kilalang abogado ito at mamamahayag ay kilala sa kanyang mga advokasya para sa mga karapatang Pang-Pilipino. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang pamilya dito ni Rizal ay huli natalo sila sa kaso laban sa mga Dominican Order. Itinatampok dito yung mga kaganapan, ito ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyal ng mga Espanyol. Kung saan ang mga illegal na paglilitis ay kadalasang pinapabura ng mga interes ng mga kolonisidor at ang mga kaalyado. On July 18, 1890, Rizal informed Ponce of his determination to go home. Dahil nga doon, sa paghihirap ng kanyang pamilya, kaibigan, at mga kaanak ni Rizal sa Pilipinas because they were being persecuted na. Habang si Rizal ay nasa Brussels, nagkaroon siya ng karelasyon doon na isang Belgian girl na si Suzanne Jacobi. And sino nga ba yung umiyak nung umalis si Rizal sa pagtatapos ng Hulyo 1890? Si Suzanne Jacobi yung Belgian girl na nakilala ni Rizal sa Brussels, and ito yung umiyak nung umalis ni Rizal dahil si Rizal ay nasa Paris noon preparing para sa kanyang publication sa Annotations of Antonio de Morgas noong Sucesos de las Islas Filipinos 1609. And nag-decide na siya dito na mag-move sa Brussels. Upon arrival of Rizal sa Madrid naman, noong August 1890, dito may mga pahayag na iprotesta ang mga kawalang katarungan na ginawa ni Gobernador General Valeriano Weyler at ng mga kanyang praileng Dominikano laban sa mga taga-Kalamba. Walang magandang naging resulta ang protesta para sa mga aping nangungupahan sa mga taga-Kalamba, Laguna. Dito naman may nabalitaan na kalungkot-lungkot na balita si Rizal dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Jose Maria Panganiban. Napalungkot dito si Rizal dahil matagal niya na ito nakatrabaho sa kilusang propaganda. At ang kinamatay naman ng kanyang kaibigan ang matagal ng pag-inda sa nararamdaman na sakit ang pagkamatay nito. A social reunion of the Filipinas in Madrid attended by Rizal on August 30, 1890. Dito kung saan nakatago niyan si Antonio Luna na hindi na matino at naiinggit kay Rizal dahil nga bigo siya sa pagmamahala nila ni Nelly Bosted. Si Antonio Luna ay gumawa ng hindi magandang komento laban dito kay Nelly. Nang marinig ito ng hindi magandang pananalita ni ito si Rizal, may mataas na pakiramdam ng kabayanihan ay hinamon si Luna sa isang tunggalian. Doon sa pahayag na yun, pinabayapa ng mga Pilipino na nanaroroon sa okasyon ang dalawa na itinuturo na ang naturang tunggalian maglalagay sa alanganin ng kanilang mga layunin sa Espanya. Gayunpaman, nung matino na si Luna, napagtanto niya na ang kanyang mga masamang pananalita at mga sinabi laban kay Nelly mali, at pagkatapos noon ay humingi siya ng tawad kay Ren at paghingi ng tawad ay tinanggap naman ito ni Rizal. Wenceslao Retana. His bitter enemy used to attack the Filipinos, including Rizal, in various newspapers in Madrid and other cities in Spain. Dito nailathala yung mga pahayag na ang pamilya ni Rizal ay hindi raw nagbabayad ng kanilang mga renta sa Dominican Orders, kaya sila ay pinilayas sa kanilang mga lupain sa Kalamba. Agad naman itong kinagalit ni Rizal sa mga panlalait na ginawa ni Retana sa kanila. Hinamon niya ito ng isang tunggalian at si Retana para ligtas ay agad siyang naglithala ng mga retraction at apology sa mga naging pahayag. In early December 1980, Rizal, dito nakareceive siya ng letter from Leonor Rivera. Ito yung his long time sweetheart niya. And in her correspondence nga, ni-reveal dito ni Leonor na her intention to marry na doon kay Englishman na si Henry Keeping, and so Rizal na forgiveness for her decision.
M.H. Del Pilar, a peerless lawyer, journalist, and Rizal were rivals for leadership supremacy. Some of his former admirers supported M.H. Del Pilar supremacy. Dito yung mga Pilipino na mahilig sa babae at alak, baraha, sugal, kung bakit nagalit sa pakikialam ni Rizal ang kanilang mga pribadong buhay. Nagretiro si Rizal mula sa kilusang propaganda at itinuon niya ang kanyang sarili sa paglalathala ng paggawa ng kanyang ikalawang nobela na nag-practice siya ng kanyang propesyon sa medisina at gumawa ng masiglang kampanya para sa kanyang bansa. Rizal stayed with the Busted family while he was in the Beatrice in February 1891. Si Antonio Luna naman na dati na nagmahal at nawala kay Nelly ay hinamok ni Rizal na mahalin at pakasalan siya. And sa paghihikayat naman ni Antonio Luna na niligawan ni Rizal si Nelly, walang masayang wakas ang pag-iibigan nito dahil tumanggi si Rizal at tinalikuran ng kanyang mga pananampalatayang Katoliko at nagbalik loob ito sa Protestantismo. At hindi nagustuhan ng ina ni Nelly na maging manugang si Rizal. At may isang pagkakataon nung si M.H. tinukso ni Del Pilar si Rizal na palitan na yung O sa Noli Me Tangere ng E na ang ibig sabihin nun ay Noli sa Nelly. Responsible was put up by the Filipinos as a leader to direct the affairs of Filipino community and determine the editorial policy of La Solidaridad. Dito yung mga leader na entrusted by Filipino to direct the affairs of the Filipinos community and determine the editorial policy of La Solidaridad was Graciano Lopez Jena, who served as a first editor. And tutol dito si Del Pilar sa paglalagay ng pagpahayag sa ilalim ng responsible. Ngunit nga doon sa handa namang maglathala ang mga artikulong maglalahad ng mga adhikain at kahilingan ng mga sambayan ng Pilipino. Nahalal noon si Rizal bilang responsible, ngunit malugod niya itong tinanggihan ang inaasam na posisyon dahil naniwala siyang hindi siya gusto ng ilan sa kanyang mga kababayan na sumuporta. Ang sumunod naman ay ang propaganda movement. Pero bago yun, simulan muna natin sa isang katanungan. Ano nga ba ang mas makapangyarihan? Isang bala o isang aklat? Kung iisipin natin, parehas may lakas. Ang bala kayang pumatay at ang aklat kayang magmulat. Pero kung pag-uusapan natin yung pangmatagalang epekto nito, ang aklat ang mas makapangyarihan. Hindi kayang burahin ng bala ang ideya na nilikha ng salita sa aklat. Maraming revolusyon ang nagsimula dahil sa aklat, tula, sulatin at talumpati na nagmulat sa tao para lumaban sa pang-aapi. Sa halip na armas, ginamit nila ang panulat. Talina nila sa pagsusulat upang mailantad ang mga problema sa pamamahala ng mga Kastila. At ito ay ang kilusang propaganda. Ang propaganda movement ay naglalayon sa pagkakapantay ng mga Pilipino at Kastila, karapatang pantao, reforma sa pamahalaan at kalayaan sa pamamahayag. Si Jose Rizal, Graciano Lopez, Marcelo H. Del Pilar at Mariano Ponce ay ang mga nanguna sa kilusang propaganda. Ang kanilang sinulat tulad ng nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagmulat sa mga Pilipino sa mga mapang-abusong pamamalakad ng simbahan at gobyerno. Ang Noli Me Tangere ay tumatalakay sa diskriminasyon at kawalan ng hustisya, habang ang El Fili ay nagbibigay diin sa revolusyonaryong pananaw. The aims of the propaganda movement. Number 1.
representation of the Philippines in the Cortes Generales, the Spanish Parliament. Dito, nais ng pilusan na magkaroon ng Pilipinas ng mga kinatawan sa parlamento ng Spain upang maipahayag ang mga hinaing at pangangailangan ng mga Pilipino at maimpluwensya ng mga batas na nakakaapekto sa bansa. Number 2. Secularization of the clergy. Layunin nilang mapaghiwalay ang simbahan at estado upang mabawasan ng impluwensya ng mga praile o friars sa pamahalaan at maiwasan ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Number 3. Legalization of Spanish and Filipino equality. Dito naman ipinaglalaban nila ang pantay na pagtrato sa mga Filipino at Espanyol sa ilalim ng batas, na tinitiyak ang pagkakapantay-pantay sa mga karapatan at opportunity. Number 4. Creation of public school system and independent of Catholic friars. Dito naman nais nilang magkaroon ng isang sistema ng edukasyon na malaya sa impluwensya ng simbahan, na nagbibigay ng edukasyon na naaayon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Number 5. Abolition of polo e-servicios, labor service, and the bandala, forced sale of local products to the government. Ang layunin naman nilang wakasan ang sapilitang paggawa at ang sapilitang pagbebenta ng mga produkto sa pamahalaan upang maibsan ng kahirapan at mga abuso sa mga Pilipino. Number 6. Guarantee of basic freedom. Ipinaglalaban naman nila ang mga pangunahing karapatan at kalayaan ng mga Pilipino tulad ng kalayaan sa pananalita at pagpupulong. And lastly, equal opportunity of Filipinos and Spanish to enter government service. Dito, nais nilang magkaroon ng pantay na oportunidad ang mga Pilipino at Espanyol sa pagpasok sa serbisyong publiko upang masiguro ang representasyon at pakikilahok ng mga Pilipino. Rizal's relationship with other propagandists. First, Rizal's relationship with Graciano Lopez Haina. Si Graciano Lopez Haina ay kilala sa Spain bilang isang mahusay na takapagsalita sa mga samahan at naging member ng Progressive Republican Party. Kilala siya sa kanyang mga magaganda at matatalinong pananalita na nagtataguyod ng mga liberal ideas. Hindi man ganon kadetalyado, ang mga tala ng kanilang personal na pakikipag-ugnayan, malinaw na pareho silang nagsusulong ng reforma sa Pilipinas at nagbabahagi ng parehong layunin para sa kalayaan ng bansa. Ang impluwensya ni Haina bilang isang mahusay na tagapagsalita ay nakatulong sa pagpapalaganap ng mga ideya ng propaganda movement. Samantalang ang mga sulatin ni Rizal ay nagbigay ng intelektual na pundasyon para sa pagbabago. Ang kanilang relasyon ay isang uri ng pakikipagtulungan sa layunin ng pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Number 2. Rizal's relationship with Mariano Ponce. Si Mariano Ponce ang nagpakilala kay Marcelo H. del Pilar kay Rizal. Isang sulat ang pinadala ni Ponce kay Rizal na may kalakip na artikel na isinulat ni Plaridel. Humanga si Rizal sa mga artikel at hinanap kung sino si Plaridel. Nang malaman niya na si del Pilar pala si Plaridel, naging magkaibigan sila sa pamamagitan ng sulat. Ipinagmamalaki ni Ponce ang pagkipagkaibigan kay Rizal, lalo na nang sumikat si Rizal dahil sa kanyang nobela na Noli Me Tangere. Ipinakilala nito ang malaking papel ni Ponce bilang tagapag-ugnay ng mga propagandist. Siya ay parang tulay na nag-uugnay kay Rizal sa iba pang mahalagang tauhan sa kilusan, na nagpapalakas ng kanilang sama-samang pagkilos para sa reforma. Ang kanyang pagmamalaki sa pagkikipagkaibigan kay Rizal ay nagpapakita rin ng paggalang at pagkikilala sa talento at impluwensya ni Rizal sa kilusan. So, noong panahon ng Spanish rule, nagkaroon ng maikling pagkakataon kung saan umangat yung mga Spanish liberals sa pamahalaan. Dahil sa kanila, nagkaroon ng pag-asa na baka magkaroon ng reforma o pagbabago sa Pilipinas. Pero hindi tuloy-tuloy yon dahil nagkaroon ng kasunduan yung liberals and conservatives sa Spain na maghati sila sa kapangyarihan na parang palitan yung style ng pamumuno nila o yung pagpapatakbo ng gobyerno. So dahil dito, hindi nabigyan ng atensyon ang mga hiling ng mga Filipino reformists tulad ng pagkakaroon ng representasyon ng Spanish Cortes o yung pagkakapantay-pantay sa batas. Sa madaling salita, nawala yung focus sa mga reforma sa Pilipinas.
Kasi mas inunan ng mga liberals at conservatives ang kanilang interes sa politika kaysa sa pangangailangan ng mga Pilipino. Malaki rin ang mga naging problema ng mga propagandista sa kabiguan ng reform movement. Ang pinakaunang problema ay yung kakulangan nila sa pera. So, simula nung tumigil yung suporta ng pondo mula sa Pilipinas, natigil yung paglalathala nila ng La Solidaridad na dati pang nainsandata na sa pagpapahayag ng kanilang layunin. So, nawala rin ang kita mula sa mga subscribers. Bukod pa doon, may mga naging personal na problema rin sila tulad ng homesickness, pagkakaroon ng hidwaan sa isa't isa at mga issue sa kalusugan. O dahil sa mga naging problema na yon, napagod yung mga leader tulad ni Marcelo H. Del Pilar at si Graciano Lopez. Kaya binago nila yung kanilang layunin mula sa pagnanais ng pakikiisa sa Spain, naging paghihiwalay o naging revolusyon. Hindi man na-achieve ng propaganda movement yung mga layunin nila, na yung matagumpay naman sila sa ibang paraan, kagaya ng mas nagising nila yung mga damdamin at diwa ng mga tao, lalong-lalo sa huling bahagi ng pamamahala ng Espanyol. So, naging mas malalim yung pag-unawa nila sa politika at karapatang pantao. Rizal's disapproval of assimilation. The first myth, ang paglalarawan kay Rizal bilang isang Burgese reformist na tutol sa 1896 Revolution at nagtaguyod ng assimilation sa Spain ay isang malaking pagbaluktot ng kanyang mga pananaw. Bagamat naniniwala nga si Rizal sa reforma at pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang paraan, hindi ito nangangahulugan na siya ay tutol sa revolusyon. Ang kanyang mga novels, lalo na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay nagpapakita ng matinding pagpuna sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol at ng colonial system. Ang kanyang pagtawag sa reforma ay hindi isang pagtanggap sa kolonyalismo, kundi isang paraan upang maganda para sa isang posibleng pagbabago. Ang pangunahing layunin niya ay ang Hispanization ng mga Pilipino, ay nagwawalang bahala sa kanyang pagnanais para sa isang bansang Pilipino na may sariling identity at kalayaan. Ang kanyang pagtutol sa assimilation ay nagmumula sa paniniwala na ang ganap na pagsasama sa Spain ay mapapawalang bisa sa identity ng mga Pilipino at hindi magdudulot ng tunay na pagbabago. The second myth, ang paglalagay ng alitan sa pagitan ni Rizal at Bonifacio na nagpapakita ng isang pagtatangka na hatiin ang dalawang mahalagang figura sa kilusang nasyonalista. Ang paglalarawan kay Bonifacio bilang isang mahirap at walang pinag-aralan na manggagawa at sa Katipunan bilang isang samahan ng mga mangmang na masa ay isang pagwawalang bahala sa kanilang contribution sa pakikibaka para sa kalayaan. Magkaiba man ang kanilang mga paraan, pareho silang nagsusulong ng kalayaan ng Pilipinas. Ang pag-iisa-isa sa kanila ay nagpapababa sa kanilang mga tagumpay at nagpapalabo sa komplikadong dynamics ng kilusang nasyonalista. Ang pagkakaiba sa kanilang mga diskarte ay hindi nangangahulugan na mayroong alitan sa pagitan nila. Sa katunayan, may mga ebidensya na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa isa't isa. Ang paglikha ng isang maling pagkakahati ay nagpapahirap sa pag-unawa sa pinagsamang pagsisikap ng mga Pilipino sa pagkamit ng kalayaan. Noong 1887 pa man, pinahayag na ni Rizal sa kanyang mga liham kay Ferdinand Blumentritt na ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan ay isang panaginip lamang, at ang paghahangad ng assimilation sa Espanya ay isang pagkakamali. Ito ay malinaw na pagpapahayag ng kanyang pagsalungat sa assimilation. Ipinakita nito na hindi naniniwala si Rizal na ang pagiging bahagi ng Spain ang solusyon sa mga problema ng Pilipinas. Sa halip, hindi niya nakita ang posibilidad na mapayapang kalayaan noon. Ay maliwanag ang kanyang pagtutol sa assimilation bilang isang solusyon. Ang kanyang pagtutol ay hindi lamang isang pagtanggi sa pagiging Espanyol, kundi isang pagkilala sa pagiging Pilipino at sa pangangailangan ng pagbabago para sa isang malayang bansa.